last time, nakita niya. Something is holding me. Every day I see is helping me faithfully to overcome my trials, guiding me constantly, giving me victory. It's a reality. 'Cause something is holding me. Something keeps holding me. Oh, something keeps holding me. It's your grace. It's your mercy. Hallelujah. I see. He's helping me faithfully. Thank you, Lord, to overcome my trials, guiding me constantly, giving me victory. Is a reality. 'Cause something keeps holding is a reality. Is a reality. Something keeps holding me. Ating palakpakan ng Panginoon. Yan ang kamay ng ating Diyos, mga kapatid, na siyang hindi lamang humila sa atin, kundi hanggang ngayon ay ginagabayan tayo constantly, faithfully, hanggang sa araw na yan na siya ay makita natin mukhaan. Kayo ba'y nagagalak, mga kapatid, na ang kamay na yan ay kailanman hindi napagod sa kagagabay sa atin, sa pag-iingat sa atin, kundi siya ay mabiyaya at siya ay may pangako na kailanman hindi niya tayo iiwan. Tayo manalangin sa gabing ito sa pagsisimula ng pag-aaral ng kanyang mga salita. Panginoon o Diyos, kami Lord ay lumalapit sa iyo, nagpapasalamat na hindi kami naririto, Panginoon, dahil kami ay nagiging matibay sa aming mga sarili, Lord. Na kami ay naririto hindi dahil gusto namin, Panginoon, kundi, Panginoon, something is holding us, Panginoon. At hindi lamang individual sa iyo at sa amin, kundi, Panginoon, sa bawat isa na naririto, Panginoon. We are bounded, Panginoon, sa isa't isa, Panginoon. We are together, Panginoon, as a church and a saved body, Panginoon. We are one in you, Lord. One in faith, Panginoon. And right now, Panginoon, makikinig sa isang salita, tumatayo sa isang pananampalataya at naglilingkod sa isang Diyos. Walawalhati ka, Panginoon, sa pagbubukas ng iyong mga salita at tapusin sa mga oras na nililipas ay maluwalat ang iyong pangalan sa buhay ng iyong mga anak. Ito aming hiningi, walang iba sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Can we shout praise the Lord? Hallelujah, hallelujah. Tayo manatiling nakatayo at tayo magbukas sa ating mga salita, sa ating mga Biblia. Nais ko samahan niyo sa aklat ng Psalms, chapter 51. Napakagandang sulat ni Haring David. At nais ko itong simulan, pwede ba nating basahin itong sabay-sabay at pwede niyo ba akong samahan hanggang verse 9, o verse 10, hanggang verse 10. Can we read from verse 1, sister? Pwede ba nating i-present? Verse 1, Be gracious to me, O God, according to your loving kindness, according to the greatness of your compassion, blot out my transgression. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is ever before me. Against you, you only I have sinned, and done what is evil in your sight, so that you are justified when you speak and blameless when you judge. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. Behold, you desire truth in the innermost being, and in the hidden part you will make me know wisdom. Purify me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Make me to hear joy and gladness. Let the bones which you have broken rejoice. Hide your face from my sins and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Can we say amen to the word? Praise God. Tayo malay makaupo, mga kapatid. At ang ating binasa ay isang awit ni David, ni Haring David. At
Kung mapansin nyo nakarang, tinalaki din natin ang Psalms, ang kanyang sinulat ang Psalms 23, one of the most well-known Psalms sa aklat na ito, The Lord is my shepherd. Pero sa ating binasa in the book of Psalms 51, ito ay sulat din ni Haring David at kung mababasa nyo sa taas ng inyong mga Bibles o sa inyong mga Bible apps, kung merong nakasulat din sa inyo, nakalagay diyan, "For the choir director, a psalm of David, when Nathan the prophet came to him after he had gone into Bathsheba." Ang aklat ng Psalms 51 ay sinulat ni David a year after ng kanyang kasalanan kasama si Bathsheba. At nais kong pamagatan ng pag-uusapan natin sa gabing ito, the believer's pattern of repentance. The believer's pattern of repentance. And I believe ito ay I pray nagawa na natin at ginagawa natin, lalo na sa mga balita na lumalabas ngayon, na ang bansang Israel ay talagang gustong alisin sa mapa ng kaaway. Pero ito ay bayan ng Diyos at ang lingap ng Diyos kailanman ay hindi magbabago sa bayan na yan. Kaya sa asawa nating kapatid Sir Weng, rest assured, dahil ang bayan na yan ay bayan ng Diyos, ang Diyos ang nag-iingat, hindi tao. At sa oras na ito, naway, kagaya ng sabi ko, naway lahat tayo ay naranasan ang pinagdaanan ni David na ito, hindi yung kasalanan, kundi ang pagsisisi. At the reason why ito ay nice kung may bahagi sa ating mga kapatid, dahil sa ating panahon, ang pagsisisi ay, minsan iniisip natin, ito ay para lang sa mga bagong mananampalataya. Repent and sin no more. And after repenting, it's as if, yun na yun. It's as if na para bagang ito ay isang event sa ating buhay. At the rest is all sunshine and rainbows. Pero makikita natin sa buhay ni David, ni King David, na hindi ganon. Ang kanyang pagsisisi ay matutuklasan natin na merong siyang goal, meron siyang purpose, meron siyang nais kung bakit siya ay nagsisisi. Primarily dahil gusto niyang ma-restore, yes, ang kaniyang relasyon at koneksyon sa kaniyang Diyos. Pero makikita rin natin na mayroon pang isang purpose at layunin si Haring David. At ako mapansin niyo, ako ay humingi ng paumanhin at pagpapatawad din, humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon dahil hindi ko nadala ang aking Bible. Dahil ngayon ay nasa process kami ng paglilipat ng bahay at hindi pa tapos maglipat, naiwanan ko ang aking Biblia sa bahay ng aking parents. Ganun pa man, pasalamat tayo sa Panginoon, may mga device naman tayo na magagamit. So, nais kong itong simulan, the believer's pattern of repentance. The believer's pattern of repentance. Ang aklat na ito ay sinulat ni Haring David a year after ng kanyang kasalanan. Kasalanan kasama si Bathsheba. At nais kong ito ay bigyan kong linaw na kasama si Bathsheba dahil at least for me ay hindi 100% innocent si Bathsheba. Ganun pa man, si Haring David ang may pakana ng kasalanan na ito dahil alam natin na siya ang nagplano, naghanda at hindi ito biglaan nangyari ang kasalanan na ito, kundi ito ay planado. At nung siya ay kumprontahin ni Propeta Nathan, alam natin na si Haring David ay agad-agad din namang humingi ng kapatawaran sa Panginoon. At alam din natin na ang Diyos din naman ay agad-agarang pinatawad si Haring David. Pero ganun pa man, alam din natin na merong pagpalo sa kasalanan na ginawa ni Haring David. Kaya ang panalangin na ito, mga kapatid, I pray na maging pattern ng bawat mananampalataya na sumasampalataya sa Panginoon, na alam natin kung papaano tayo humingi ng kapatawaran sa Diyos.
Dahil ang paghihingi ng kapatawaran, hindi ito simply na parang tayo ay sa kaibigan lang, sorry. Nagkamali kasi ako sorry. Sorry. Nasaktan kita, sorry. Ang pagre-repent, mga kapatid, is hindi lamang sa pamamagitan ng labi, at alam nyo, hindi lang ito rin sa pamamagitan ng pag-iyak. Kundi merong isang bagay na dapat tayo matuklasan para masabi na talaga tayo ay nagsisisi sa ating kasalanan. So I pray sa pattern na ito ng repentance ay makita natin na ito ay ginawa na natin, ginagawa natin, at gagawin natin. Dahil first of all, ang pagkakasala, bago pa ito maging towards others, sa mga kapwa mananampalataya, sa mga kasama natin sa loob ng gawain, ito ay unang mong nagawa against sa Diyos. Bago mo pa masaktan ang iyong kapatiran sa loob ng gawain, una mo na nasaktan ng Diyos. Dahil ang Diyos, ang mata ng Diyos ay nakikita ang bawat sulok, hindi lamang ng iyong bahay, kundi ng iyong puso. Ng iyong isip, ng iyong mga plano, ng iyong mga ambitions, ng iyong mga pinagpaplanuhan sa kinabukasan at sa hinaharap, na sa iyong isip ay tagon-tago, pero sa mata ng Diyos, ito ay napakalinaw. So when we sin, mga kapatid, bago pa tayo magkasala sa mga taong nasa paligid natin, sa mga magulang o sa mga anak natin, tayo na ay una pang nagkasala na sa Diyos. Panalangin ni David, nais ko basahin sa verse 1. Be gracious to me, O God, according to your loving kindness, according to the greatness of your compassion, blot out my transgression. Nung si David ay pinalo ng Diyos, alam natin na namatay ang unang anak nila, ni Bathsheba, at nagkaanak pa sila. Si Solomon ay anak nila, ni David and Bathsheba. Pero ang na-realize ni David, nung siya ay nagkasala, ang kanyang panalangin ng pagsisisi, ay nais kong bigyan ito ng tatlong aspeto ng genuine or true repentance. At ibuklod natin sa ilang mga verses. First is a prayer for forgiveness and cleansing. That is from verse 1 to 9. The second aspect is prayer for a new heart and spirit. That is from verse 10 to 12. And lastly, the prayer for humility and obedience. From verse 13 to 17. Ang una ay prayer for forgiveness and cleansing. Nang si Haring David ay nanalangin, sa New King James ay napakagandang lingway ang ginamit. Ang sabi ni Haring David, have mercy upon me. Nung siya ay nagkasala, have mercy upon me. O God, according to your loving kindness. Sa pinag-aralan at nilatag sa atin ng ating pastor, according to your hesed, to your kindness, to your goodness, to your unfailing love. Maawa ka sa akin ayon sa iyong kabutihan. Dahil alam ni David, ang Diyos ay matuwid. Alam ni David na ang Diyos ay tapat. Alam ni David na ang Diyos ay galit sa kasalanan. Dahil after all, siya ay tinawag na a man after God's own heart. So dapat lang alam niya kung anong karakter ng Diyos dahil ang kanyang buhay ay nagre-reflect after God's own heart. Kaya nung siya ay nagkasala, ang kanyang paglapit at pagtawag sa Diyos ay maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, according to the multitude of your tender mercies, blot out my transgression. Nais kong basahin ang kasunod. Wash me thoroughly
from my iniquity. Cleanse me from my sin. Verse 3, for I acknowledge my transgression. My sin is always before me. Ang panalangin na ito, mga kapatid, ay personal. I pray tuwing tayo ay nanalangin, magpasalamat tayo sa Diyos, pero gawin mo ring personal. Pag tayo ay nanalangin, wag lamang tayo manalangin na, Panginoon, mabuti ka, tapat ka, ikaw ay dakila, ikaw ay walang katulad, ikaw ay nag-iisa, napakadakila mo at napakamakapangyarihan mo. Make it personal, mga kapatid. Panginoon, mabuti ka. Ako hindi. Have mercy on me. Panginoon, tapat ka, O Diyos. You are faithful and just. But I am not. Ang sabi ni David, verse 2, wash me thoroughly. Ang lingwahe na ito ay yung parang, ang sabi pa sa ibang lingwahe, purge, submerge. Hugasan mo ng maigi. Hindi lamang isang beses, kundi maigi. So ito ay may kinalaman sa constant, kagaya ng ating inawit, He is guiding me constantly, thoroughly. Na ang kanyang pag-ibig ay hindi one-time event nating nararanasan. Ang kanyang katapatan ay hindi one-time event nung ikaw ay sumampalataya, mga kapatid. Ongoing, constantly, steadfast ang kabutihan at katapatan ng Diyos. Kahit sa mga kasalanan na ating nagagawa, tapat ang Diyos para ikaw ay tuwirin. Tapat ang Diyos upang ikaw ay disiplinahin, ayusin. Now, pansinin natin, mga kapatid, ito sa verse 3, ang sabi ni David, I acknowledge my transgression. Ulitin ko, I acknowledge my transgression. Kanyang ina-acknowledge yung kasalanan niya. Madaling natin i-acknowledge ang Diyos sa katapatan ng Diyos, pero when it becomes sensitive, our transgressions, our secrets, na mga kasalanan na nililihim at tinatago, na kahit sa panalangin na one-on-one ay napakahirap bigkasin. Pero sabi ni David, I acknowledge my transgression. At alam niyo kung anong dalawang transgression niya against sa Diyos? Murder. And I would say, rape. Adultery. Against Bathsheba. Dahil siya ay hari, pag may gusto siya, na nakita ng dalaga, kahit marami na siyang asawa, pero nagandahan siya, gusto niya yun, pwede niyang gawin yun. And murder against sa asawa ni Bathsheba. At ang sabi ni David, I acknowledge my transgressions. My sin is always before me. Sabi, isipin nyo, this is a year after nung kasalanan na yun. Pero ang sabi niya, itong kasalanan ko na ito, itong mga kasalanan kong ito, ay palagi, para bagang nasa harapan ko lagi. Alam ko, nasabi ni Propeta Nathan, agaran din akong pinatawad ng Diyos. Right? Nung siya ay nagsisi, alam niyang pinatawad siya ng Diyos. Pero ang sabi niya, sa kanyang panalangin, a year after ng kanyang kasalanan, my sin is ever before me. Alam niyo kung ano yung mga kapatid? God may forgive, and yes, God may forget ang ating kasalanan, ating pagkukulang. Pero ikaw, hindi mo makakalimutan ang iyong kasalanan. My sin. I pray, ito ay ma-deliver ka na maayos. Dahil ang kasalanan, mga kapatid, ay hindi magaan na bagay. It is not a simple sorry and forgive and forgotten na. It is if okay na ang lahat. My sin is ever before me.
At ang verse 4, ang sabi niya, against you, you only have I sinned. Hindi winawalang bahala ni David na siya ay nagkasala against kay Bathsheba and Uriah. O kahit pa sa may baby na namatay. Kundi, ang kasalanan, alam natin, and as David knows, ultimately, ang kasalanan ay against sa Diyos. Kaya sabi niya, against you, God, you only have I sinned and done this evil in your sight. Mahalaga mga kapatid na sa ating pagsisisi, sa ating mga pagdadalangin sa Panginoon, tayo ay nagpapakumbaba, na tayo ay lumuluhod, and I pray lahat tayo ay naranasang lumuhod. Alam nyo si Job, nung siya ay nagrepent, face down pa talaga. Nagbuhos, nagbudbud ng dust and ashes as an expression ng kanyang pagsisisi. Pero I pray kahit sa pagluhod, naway kahit minsanan ay nagawa na natin ang pagluhod sa Diyos. Hindi lamang sa pagsamba sa Kanya, kundi sa paghingi ng awa ng Diyos. Sa mga problema na pinagdadaanan natin, napakaraming trials, kagaya ng ating mga inawit. So many trials, iba't ibang degree, iba't ibang level, trials sa asawa, trials sa anak, trials sa trabaho, trials sa kaibigan, trials sa kapitbahay, trials sa kalsada. So many scenarios na pwede nating danasin sa pangaraw-araw. I pray sa dami-dami ng yan, kahit minsan tayo ay naranasan ng lumuhod sa Diyos. And acknowledge your sin. Dahil pag hindi natin na-acknowledge ang ating sin, ganyan na nangyayari. Sineselebrate ang pride. Sineselebrate ang confidence. Sineselebrate ang napakaraming man-centered expression of love. But when you acknowledge your sin, mga kapatid, ina-acknowledge mo ang pangangailangan mo sa Diyos. When you acknowledge your sin, you acknowledge your need of a Savior. No ikaw ay binautismohan, nilubog sa tubig, I pray wala sa isip mo, uy, ang lamig ng tubig. I pray ang nasa isip mo, the world behind me, the cross before me. No turning back. No turning back. Verse 4 sa kalahati, you may be found just when you speak and blameless when you judge. Verse 5, behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. So hindi sinasabi ni David na ang kanyang mga magulang ay ginawa siya sa kasalanan, kundi siya ay pinanganak na meron ng kasalanan. It's an acknowledgement of the original sin, na lahat ng pinapanganak, bago niya pagawin yung transgression na iyon, siya ay makasalanan na. Pero mapansin natin mga kapatid, nice, kung sa verse 2 o verse 1, ang sabi ni David, makita natin ang bagay nito, blot out my transgression, wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. So ang tatlong klase ng kasamaan na ito ay kanyang nilatag. His sin, his iniquity, and his transgression. At malaman natin ang mga kahulugan na ito dahil tayo ay nagagawa natin ng mga bagay na ito. Ang lahat na ito ay kasalanan, ang lahat na ito ay kasamaan, ang lahat na ito ay paglayo sa kalooban ng Diyos, sa utos ng Diyos at salita ng Diyos. Pero makita natin mga kapatid, nung sinabi ni David in verse 3, I acknowledge my transgression. To transgress, mga kapatid, ay yung alam mo yung katotohanan, alam mo yung dapat mong gawin, alam mo yung salita at kalooban ng Diyos, kagaya ni David, nung bago pa siya maging hari, siya ay sumasamba na sa Diyos, sumasampalataya na sa Diyos, kaya matapang siyang harapin si Goliath. Tama ba?
napagtagumpayan ang napakaraming mga gera, napagtagumpayan, dala-dala ang pangalan ng Panginoon. Alam niya ang lahat ng katotohanan na yan. So we transgress. Na kahit alam niya ang katotohanan, alam niya ang kalooban ng Diyos, willfully and intentionally, ginawa pa rin ang kasalanan. That is how you transgress. Sabi niya sa verse 2, wash me thoroughly from my iniquity. Iniquity, mga kapatid, isa mas malalim na kasamaan. Kung ang transgression ay isang action ng kasalanan, iniquity ay yung puso ay puno na ng kasamaan at kadiliman. Kaya ang hinihingi sa panalangin ni David, hugasan mo ko sa aking karumihan. Hindi niya sinabi, sa may ginawa ko, patawarin mo ko doon. Ang kanyang hinihingi ay linisin mo ako. Bakit mo kailangan ng paglilinis? Dahil ikaw ay marumi. Tama ba? Bakit mo lalaban ang isang damit na babango na? Ang isang damit na nilalaban ay isang damit na marumi. Ang isang taong humihingi ng paglilinis ay isang taong kinikilala ang kanyang sarili na marumi. So ang sabi niya, wash me thoroughly. Hindi lamang isang beses, kundi ingatan mo at paulit-ulit mo kung kuskusin ang aking kasamaan ng aking puso. And cleanse me from my sin. I acknowledge my transgression. Ina-acknowledge ko, O Diyos, alam ko yung dapat pero pinili ko yung hindi dapat. Kagaya pa nasabi ni Paul sa Book of Romans, hindi ko nabubuksan, sabi niya, I delight in the law of the Lord. Masigla ako, masaya ako sa salita ng Diyos. Pero I find in my members yung kalooban na gumawa ng kasalanan. Pero ganun pa man, masaya pa rin si Apostle Pablo gawin ang kalooban ng Diyos. There is the battle, mga kapatid. Hindi natin sinasabi pag ikaw ay anak ng Diyos at may Espiritu Santo, green pastures all the way. No. Pag ikaw ay may Espiritu Santo, mas maraming laban. Bakit? Kaaway ka ng dyablo Ataking ka ng dyablo. Kaya mas maraming mga pagsubok, mas maraming mga pinagdadaanan na malubak, mga kapatid. Magbigay ito ng assurance sa iyo na ikaw ay kapanig ng Diyos. Hindi atakin ng kaaway ang nasa kanya na. Lalo niya pang itong hihipuin at iingatan. Pero ang atakin ng dyablo ay yung wala sa kanya. So acknowledge your sin. Acknowledge your need of a Savior. Huwag lang tayo magpasalamat, kundi humingi ka ng tulong sa Diyos. Dahil sa mga kasalanan na ito, ang sabi ni David, against you, sa iyo ako nagkasala. Yes, nasaktan ko yung mga tao. Yes, nalungkot sila dahil sa mga ginawa ko. Pero Diyos, sa iyo talaga ako nagkasala. I have done this evil in your sight. Verse 6. Now read this. Behold, you desire the truth in the inward parts, and in the hidden part, you will make me to know wisdom. Listen, you desire the truth in the inward parts. Alam ni David na ang kalooban ng Diyos, merong nagbibigay kalaguran o pleasure sa Diyos. At yun yung bababasa natin sa baba. Pero yun ay makikita natin sa loob. Hindi sa labas. Alam nyo ba na napakadaling mag-acting? Diba sa panahon ni Jesus, ito yung the very reason na, o the very purpose ng kanyang pagsaway at pag-correct sa mga Pharisees. Nais ko magbasa tayo ng ilang teksto in the book of Matthew, verse 15.
Verse 8. These people honors me with their lips, but their heart is far from me. Verse 9. But in vain do they worship me, teaching as doctrines the precepts of men. It's a correction against the Pharisees. After Jesus called the crowd to him, he said to them, hear and understand. Mga kapatid, hear and understand. Kayo ba'y nakikinig at umuunawa? Listen closely sa mga salita ng Panginoong Hesus. It is not what enters into the mouth that defiles the man, but what proceeds out of the mouth. This defiles the man. At malaman pa natin na, hindi ko nababasahin ng buo to save time, pero ito ay sabihin ng Panginoon, what defiles a man is what comes out of the mouth, not what comes in the mouth. Kaya ang sabi ng ni Apostle Peter, kung di ako nagkakamali, sabi nila, Panginoon, pwede mo bang ipaliwanag sa amin ang kahulugan ng parabolong ito? At ang sabi ng Panginoon sa verse 16, are you still lacking in understanding also? Verse 17, ito yung explanation. Do you not understand that everything that goes into the mouth passes into the stomach and is eliminated? But the things that proceeds out of the mouth come from the heart. And those defile the man. For out of the heart, listen, out of the heart comes evil thoughts, murders, adulteries, fornication, thefts, false witness, slanders. These are the things which defile the man. Kaya ang panalangin ni Haring David ay hindi paglilinis ng kanyang laman sa labas na siya ay meron pa siyang babanggitin na pagpa-purge ng hyssop na ginagawa sa Old Testament ng mga priest na paglilinis, pag ceremonially unclean, ang kanyang hinihingi sa Diyos ay paglilinis ng loob. Wash me thoroughly. Cleanse me from my sin. Napakarami kong kasalanan. Bakit ang loob ang kailangan linisin? Dahil ang sabi ng Panginoon, dahil yun nasa loob, ay lumalabas. Uso sa panahon natin ngayon, mga kapatid, di ba ang sabi, minsan naman, applicable, do not judge a book by its cover. Pero try mo yan sa isang restaurant at makita mo, inuuod na, nabubulok na yung labas, papasok ka ba? Kitang-kita mo na eh. Sa labas ang karumihan. Alangan naman sabihin mo, do not judge a restaurant by its outdoors design. No. Kung ano nakikita sa labas, most likely, yan ang nasa loob. Hindi mo pwedeng sabihin, ikaw ay, nabubuhay sa kasalanan, libo-libong mga asawa, napakaraming bisyo, at ang sasabihin mo, huwag niyo akong husgahan. Hindi niyo nakikita ang nasa loob ko. Pero ang sabi ng Panginoon, kung ano yung nasa loob, lumalabas. So kung marumi ang nasa labas, marumi ang nasa loob. Ganun pa man, hindi rin naman lahat ng malinis sa labas ay malinis sa loob. Nais ko magbasa na isa pang verses mula sa ating Panginoon. Book of Matthew, 8 chapters after 15, chapter 23. Nais kong basahin ito, 25 to 29 ng chapter 23. Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! In other words, mga mapagpanggap. For you clean the outside of the cup and of the dish, but the inside, they are full of robbery and self-indulgence. You blind Pharisee, first clean the inside of the cup and of the dish, so that the outside of it may become clean also. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! Napakaraming correction sa ating Panginoon at pagsasaway sa mga mapagpanggap.
Baka sabihin nyo sa mga Pharisees lang ito. No, this is for the hypocrites. For you are, verse 27, for you are like whitewashed tombs, mga libingan na ang linis-linis sa labas. Kinukuskus yung libingan, napakaganda, nilalagyan ng bulaklak, may tsokolate pa minsan, may kandila, napakagandang arrangement. Pero ang sabi ng Panginoon, outside appear beautiful, but inside, they are full of dead men's bones and all uncleanness. So you too, outwardly appear righteous to men. Outwardly appear righteous. Mukhang righteous sa labas. But inwardly, you are full of hypocrisy and lawlessness. So can you imagine, pwede ka palang umawit sa loob ng gawain, pwede kang makipag-fellowship, pero hindi ka sheep. Alam niyo, napakagandang term yung napag-usapan na sa amin ng Bible study. Nice kong i-remind ito, Brother Jet. Ang fellowship ay para sa mga sheep. Sheep with fellowship. Pero ang sabi ng Panginoon, pwede pala na ikaw ay outwardly beautiful. Outwardly, napakaganda ng iyong design. Ang ganda ng iyong lengguwahe, ng iyong bihis. Napakagalang. Pero inwardly, parang isang libingan na napakaganda ng labas, sabi ng Panginoon, whitewashed tombs, but inside, mga buto. Patay ang laman. So pag tayo ay humingi, mga kapatid, ng awa sa Diyos, at humingi ng paglilinis sa Diyos, huwag lang tayong mag-pray, Panginoon, sana may pang-shampoo ako. Panginoon, sana may pang-safeguard ako, pang-linis ng aking katawan. Pray deeper, mga kapatid. Panginoon, linisin mo ang aking puso. Ayokong pagdating ng araw, lalo't ng mga missile na nagbabagsakan sa ibabaw ng lupa at sa bayan ng Diyos, ang mga leaders, spiritual leaders, nahuhulog sa napakabigat na mga kasalanan, nagpapakitang walang sa ating ang ligtas sa kasalanan. Lalo natin malaman, mga kapatid, kagaya na sabi ni Apostol Pablo, at pinangalan sa atin na nakaraan, talagang nalalapit na ang pagbabalik ng Diyos. At alam nyo, when we know within our hearts that we are right with God, dahil sa dugo ng Panginoon, nakaka-excite lalo. Kumbaga, pag may mga gerang lumalabas, parang kulang na lang sabihin mo, sige pa. Kasi ibig sabihin lang, malapit nang bumalik ang Diyos. Na yes, in the flesh, nakakalungkot naman. Pero in the spirit, in the inward man, malapit na talagang bumalik ang Diyos. Mga kapatid, kagaya ng pangalan sa ating kapatid, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Hingin natin sa Diyos hindi ang mga material na bagay, kundi a cleansing of the heart, a cleansing of the soul. Kagaya ng prayer ni David, Lord, purge me, wash me thoroughly. I acknowledge my sin, my transgression, and my iniquity. Ang mga bagay na ito ay laging nasa harapan ko. At minsan pa nga ay nasa likuran ko. Hinahabol-habol ako ng kasalanan na ito, ng mga alaalang ito, na dati akong marumi, na dati akong masamang tao. But Lord, linisin mo aking puso. On the other side, mga kapatid, ng mga kasalanan nating nagawa sa nakaraan, sa mga kasalanan na very recent, naway ang maging silver lining o maging good effect ng mga napagtugumpayan ng mga kasalanan na ito. And I'm thankful din minsan, alam nyo, dahil ating kapatid, Brother Raul. Ewan ko kung napapansin nyo, every time ang ating kapatid, Brother Raul ay tumatayo, ang kanyang testimony ay hindi niya nakakalimutan. Minsanan, baka isipin natin na, ano ba yun, paulit-ulit? Pero yun ang gawa ng Diyos. Pwede mo bang sabihin, minsan akong pinatutuo, okay na yun. No.
Kagaya ng prayer ni David, my sin is always before me. At alam niyo mga kapatid, ang alaala na yan ng kasalanan ay kahit hanggang kalangitan ay naroroon. Ang alaala na yan. Pero hindi para tayo ay palungkutin at palugmuin, kundi para ipagmalaki sa Diyos. Ako ay nagtagumpay dahil sa pabiyaya ng Panginoon. Ako dati ay manunugal, ako dati ay lasinggero, ako dati ay marumi ang aking labi. Ako dati ay makasalanan. Napakarumi, these sins are always before me, behind me, all around me. But sa biyaya ng Diyos, ako ay nagtagumpay. Kaya bakit ko kakalimutan ang mga tagumpay na yan? Bakit ko hayaang minsanan lang itong may pagpatotoo? So I encourage, Brother David, wag lang once a year tumayo. Palagi mo itong ipagmalaki. Palagi mo itong i-testify. Buhay ang Diyos sa aking buhay! Though my sins is always before me, my God is also always before me. His mercy, kagaya ng Psalms 23, His goodness and mercy follows me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Now verse 6, this is a prayer of David. Nang kanyang panalangin ay para sa kanyang puso, sa kanyang isip, sa kanyang loob-looban, na hindi lamang paglilinis ng labas, kundi ng loob. Verse 7, purge me with hyssop, and I shall be clean. Ang hyssop, mga kapatid, this is very important. Dahil ito ay nasa Old Testament, and sa panahon ni David, alam naman natin na ang mga priest ay merong mga ceremonies na ginagamit ang hyssop. Ito ay dahon. Ito ay kinukuha ng marami at ginagamit para sa ceremony para ang isang makasalanan ay maging malinis. So kasabay ito ng paghahandog ng hayop. At ang hyssop din, alam nyo ba, ay ginamit din. Sa panahon ng angel of death ay dumaan sa bayan ng Ehipto at ang mga pintuan na walang bahid ng dugo, alam nyo kung ano yung pinampahid sa dugo sa mga pintuan? Hyssop. Dipped in blood at pinahid sa mga doorposts. At even in the New Testament, noong Panginoong Kristo Jesus ay nakapako sa krus, ando siya ay humingi at sabi niya sa mga sundalo, I am thirsty. Ang ginamit na pang-abot ng mga soldiers ay hyssop. At nilagyan ng sponge sa dulo, sinausaw sa suka, pinainom ang ating Panginoon. Hyssop ay merong kinalaman sa pagpupurify. Kaya nung ito ay pinanalangin ni David, para niya bagang sinasabi, dahil ang hyssop in the Old Testament ay ginagamit para sa mga may sakit, kagaya ng leprosy, at mga makasalanan upang maging ceremonially clean. Para niya nang sinasabi, Panginoon, linisin mo ako sa pamamagitan ng hyssop. Tinuturing niya ang kanyang sarili na ganun karumi. Na para siya ay mayroong leprosy. Na hindi lamang siya makasalanan, kundi it's as if ang kanyang kasalanan ay dapat siyang ma-isolate sa mga tao, sa mga communities, at ultimately sa Diyos. Na hindi niya maramdaman na merong malapit sa Kanya. Kanyang tinuturing ang kanyang sarili na dahil sa kanyang mga transgressions, kadiri siyang tao. Kaya sa unang sabi niya, wash me. Pero ngayon, hindi lamang wash me. Purge me. Kumbaga sa apoy, taasan mo yung temperatura ng matunaw at matanggal ang mga maruming, mga elemento. Masarap ba yun, mga kapatid? Masakit yun. Pero kailangan. Ang sabi ni David, purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Ito ay panalangin ni David ng paglilinis dahil siya ay marumi. So verse 8, make me hear joy and gladness, that the bones you have broken may rejoice. Can you imagine?
Hindi lamang niya sa tinuturing ang kanyang sarili ay marumi at kadiri dahil sa mga kasalanan na kanyang ginawa, kundi siya ay malungkot. Kaya siya ay humihingi ng kagalakan, ng kasiyahan. That the bones you have broken may rejoice. How can you make me hear joy and gladness? Verse 9, hide your face from my sin. Di ba pag tayo ay nagkakasala sa mga anak, na minsan tayo ay nagkakaroon ng pagkukulang o kasalanan sa ating mga magulang. Kung ikaw ay naranasan ng kumupit, gawin ang bagay na hindi mo dapat gawin, hindi sumunod sa mga utos ng iyong magulang, kaya mo bang tignan sa muka ang iyong magulang? Face to face, yung eye to eye sa harapan ng lamesa habang kumakain. Yung alam mo na ikaw ay may ginawa na hindi mo dapat gawin at ang magulang mo ay nasa iyong harapan. Mga kapatid, hindi mo kayang tumingin sa mukha ng iyong magulang. Ang iyong iisipin, lagot. Hindi ko dapat ginawa at ayun na. You fear. Dahil alam mo yung kayang gawin ng iyong magulang. Kaya sabi ni David, Lord, hide your face. Hindi kaya magtago ni David sa kanyang sarili. Ang kanyang hinihingi, O Diyos, ikaw na lang yung magtago. Dahil kahit magtago ako, nakikita ko ang iyong katapatan ng iyong pag-adjust na sa aking kasalanan ay dapat mo kong patayin. Lord, hide your face from my sins. Blot out all my iniquities. Now listen. Please, Lord, O God, create in me a clean heart. Pagkatapos natin magsisi, mga kapatid, sa ating mga kasalanan, humingi ka ng pusong malinis. Hindi para gawing marumi ulit. Hindi para, okay, nag-confess na ako ngayon, bukas, confess na lang uli ako. No, mga kapatid. Create in me a clean heart, renew a right spirit within me, or a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence. Do not take your Holy Spirit from me. Restore to me. Ito ay conversation ni David. O God, create in me. O God, renew within me. Do not cast me away from your presence. Do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation. Uphold me by your generous Spirit. Alam niyo mga kapatid, ganito kabigat ang kasalanan na ginawa ni David. At naway, wag nating timbangin. Hindi naman ako gumawa ng kasalanan kagaya ni David. Adultery, hindi naman murder, hindi naman ako nag-murder. No. Anumang kasalanan na yung ginawa, big or small, yan ay against sa Diyos na malaki. Hindi mo pwede sabihin sa iyong magulang, kumupit lang naman ako ng 20 pesos, hindi naman 1,000 yung kinupit ko. No, the fact is, kumupit ka. Nagkasala ka. Hindi dahil sa kasalanan na yun, kundi dahil kung kanino mo ginawa yung kasalanan na yun. So when we repent, we follow the pattern of this repentance. When we repent and acknowledge our transgressions, we desire this, mga kapatid. Kagaya na sabi ng awit, pusong dalisay, di ba? Purify my heart. Create in me a clean heart, O God. Ang mga awit na yan, ay awit, ito yun. Dahil ikaw ay makasalanan. Dahil hindi ka naman humingi ng paglilinis, dahil ikaw ay malinis. Ikaw ay humingi ng paglilinis, dahil ikaw ay marumi. Now, verse 13. Ito ang napakagandang another purpose
ng pagre-repent o paghihingi ng tawad o pagsisisi ni David. Listen, verse 13, verse 12, restore to me the joy of your salvation, uphold me by your willing spirit or by a willing spirit. Verse 13, I will teach transgressor your ways, and sinners will be converted to you. Napakagandang motive or desire ni David na ang sabi niya, Panginoon, forgive me, Lord. Remove and blot out my transgression and create in me a clean heart. Para saan, mga kapatid? Para saan yung paglilinis na yun? Para saan yung paglilinis ng cup, ng dish na binabanggit ng Panginoong Hesus again sa mga hypocrites? Para sa mga sinners. Para sa kanila rin. So you can teach transgressors your ways, His ways. And sinners will be converted to you. Ninanais David na siya ay maging malinis para turuan yung mga dating at kapwa mga marurumi rin. Hindi para ipagmalaki na kagaya ng mga Pariseo na sila ay mga outwardly righteous at minamaliit ang mga makasalanan. Kagaya pa ng dalawang halimbawa na binigay ng Panginoon. Nung isa ay publican at isa ay isang Pariseo at isa nanalangin, Panginoon, salamat, hindi ako katulad ng lalaking iyon. Pero yung lalaking iyon, ang kanyang panalangin, have mercy on me, O God. Yun yung mga mako-convert. Yung nagsisisi. Hindi ang nagmamalaki. Sinners will be converted to you. Hindi mga righteous people will be proud of you. No? Sinners. Kagaya ni David. Kagaya natin. Naway makita nila ng mga kaibigan natin, kapamilya natin, ang bagong buhay na ito, ang bagong puso na ito, na ang kanyang hingin. Create in me a clean heart, O God, so that I can teach transgressors and sinners will be converted to you. Deliver me, verse 14, from the guilt of bloodshed. I'm closing sa part na ito. Deliver me from the guilt of guiltiness or bloodshed dahil sa kasalanan ng pagpatay sa asawa ni Bathsheba. So ang kanyang kasalanan na humahabol-habol ay hindi lamang yung kasalanan against kay Bathsheba, kundi against din kay Uriah. Kaya sabi niya, please Lord, deliver me, O God, from the guilt. Naulitin ko, alam ni David na pinatawad siya nung araw na siya ay humingi o nagsisi at humingi ng kapatawaran. Ang sabihin ni Prophet Nathan, you have been forgiven, but your son will die. Pero kayo imagine, lumipas ang panahon, there's the guilt. Merong guilt ng kasalanan. And I pray, pag tayo ay nagkakasala, I pray may guilt. I pray, pag tayo ay nagkasala, naway hindi, okay lang, patatawarin naman ako ng Diyos. I pray, matuwid naman ng Diyos. Mabiyaya siya. Grace Spirit pa naman. No, I pray, may guilt. Yun yung silver lining ng isang repentant na kaluluwa. Nanliliit siya. Siya ay nahihiya. Yung hindi siya makaharap sa mata ng mga tao dahil siya ay nangliliit. Pero ang isang Pariseo, kagaya ng mga hypocrites, nakatingala pa at nakatingin pababa sa mga taong nakapaligid kahit sila ay puno ng kasalanan. Pero sa mga tupa, mapagpakumbaba, kagaya pa ng pinangaral sa atin, nakaraan lang, pag ang isang Kristiyano ay nagkakasala, mga kapatid, nagsisisi. Hindi lang nagsosorry, nagsisisi. Nagsisisi na, Panginoon, I acknowledge my sin. Nakikita ko ang aking karumihan. Nakikita ko yung alam ko yung dapat gawin pero hindi ko ginawa. Ang ginawa ko ay kasamaan, karumihan.
Lalo na sa ating panahon. Alam nyo, pinag-usapan namin na aking Mrs. And I'm so thankful I have a godly wife na bago ko pa bitawan sa pulpitong ito ay nakaka-sharing ko na aking asawa. Pray for a godly wife, mga lalaki. Na aming pinag-usapan, can you imagine, sa panahon na ito ni Haring David, kailangan niya makita si Bathsheba para siya ay magkasala. Nakalabas sa rooftop ng kingdom at nakitang naliligo ang isang babae na ito. Thousands of years ago na yun. Pero dumating ang panahon sa mga painting, makakakita ka ng mga malalaswa. Mga painting na mga naked paintings. Lumipas ang panahon. Can you imagine? Sa mga magazine, right? Kailangan mo pa rin bilhin para makita mo ang kasalanan. O makita mo, mukhaan, ang isang litrato na magbibigay sa iyo ng kasalanan o magdadala sa iyo sa kasalanan. Lumipas ang ilang panahon, nasa TV. Right? Lumipas ang panahon, nasa cellphone. Can you imagine? Dati, in the time of David, para magawa niya ang bagay na yan, kailangan niya mukha makita ang babae na yun. Pero sa panahon natin ngayon, mga brothers, sisters, but especially the brothers, kahit ikaw ay nakahilata sa iyong kama, nakahiga sa iyong sopa, nakaupo sa traffic, sa loob ng iyong sasakyan, pwede mong makita ang mga maruruming mga bagay. So talagang ang kasalanan, wala kang takas sa kasalanan. Lalo na sa panahon natin. So I encourage mga kapatid, lalo sa mga kalalakihan, ingatan ninyo ang iyong mga patotoo. Ingatan niyo ang mga tinitingnan ng iyong mga mata. Lalo na kung ikaw ay may asawa o nagpaplanong pumasok sa buhay may asawa. Mag-ingat dahil kahit ikaw ay kakagising lang, isang swipe mo lang ganun. Yun ang nasabi ko na minsan, kahit sa Shopee, can you imagine, bibili lang ako ng diaper ng aking anak. May makakita kang mga sumasayaw ng mga babae. Dahil sa may homepage, can you imagine, nandun yung live, di ba? Nag-email nga ako sa may Shopee, sabi ko, pwede bang tanggalin? Personally, nag-email ako. Ang sabi nila, hindi raw nila sure. So, sad news. Ayun, tinanggal ko si Shopee. Si Mrs. na lang ang nagsashopee. Pero ingatan natin ating patotoo, hindi ba? Dahil, can you imagine, ito ang panalangin ni David. Kanyang in-acknowledge ang kanyang kasalanan dahil meron pang pagpaplano, transgression, he willingly and intentionally sinned, even knowing full well ang kalooban ng Diyos after he's a man after God's own heart. Pero sa panahon natin, everywhere and anytime, pwede kang mag-commit ng kasalanan. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, Lord, teach me your ways. Teach me your ways that I may be converted to you. Hindi lamang ito para sa iba Para sa atin din yun talaga After all, tayo yung sinner. Teach me your ways that I may be converted. Yes, kagaya na sabi ni Apostle Pablo, merong ako nakikita sa akin laman na kasalanan. Yung hindi ko dapat gawin ay ginagawa ko. Pero sabi pa rin ni Apostle Pablo, I delight in the law of the Lord. I delight. Masaya ako tuwing binabasa mga talatang ito. Nagbibigay sa akin ng kabusugan ng satisfaction ang mga salita ng Diyos. Naway hindi tayong malugmo lang sa kasalanan, kundi ikaw ay makahanap ng kagalakan sa mga salita ng Diyos. Mga kapatid, are you glad? Ang salita ng Diyos ay naririnig ninyo. Can you imagine sa bansang Israel kung saan ang bayan ng Diyos? Bawal na ang Biblia. How privileged are we mga kapatid? That anytime, hindi lamang kalaswaan ang pwede mo makita, kundi anytime you can hear, you can read the Word of God. So after all this mga kapatid, mas lalo rin naman tayong accountable sa Diyos. Dahil kung sa panahon na yun, maaaring sabihin natin, walang Biblia Pero sa panahon natin, lahat may cellphone. Downloadable apps,
downloadable Bibles, downloadable scriptures, at pwedeng basahin from the Hebrew and Greek lexicon sa original language, and even read mula sa iyo, one-to-one, mababasa mo ang mga manuscripts. So, lalo kang accountable din naman sa Diyos. Talagang walang makapagsasabi, ay, hindi ko alam eh. Can you imagine, ang liit-liit ng Pilipinas, updated sa mga balita sa ibang bansa. How much more ang gospel na libo-libo ng pinapangaral sa buong mundo. So, acknowledge, mga kapatid, that you need a Savior. Yes, be thankful sa kabutihan ng Diyos, but acknowledge your sin. Dahil ulitin ko, when we acknowledge your sin, alam nyo ba, lagi ka nito ilalagay sa isang humble position. Hindi acknowledge your sins na, oo, talagang pinatawad na ako ng Diyos. Malinis na ako. Wow, talagang malakas na ako. No? Dahil ulitin ko, basahin ko sa uling verse. Verse 16 to 17. You do not desire sacrifice, or else I would give it. You do not delight in burnt offering. 17. The sacrifices of God are a broken spirit and a contrite heart. A broken spirit. Sa pangangaral pa in the Sermon on the Mount, ang Panginoong Hesus, di ba yung Beatitudes, alam natin yan, ang sabi ng Panginoon, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Poor in spirit, hindi sa mahirap yung nanlalamig at hindi matured. Kundi ito yun. Poor in spirit is a broken spirit. One who acknowledge, ako ay makasalanan. Kailangan ko ng Diyos. And a contrite heart ay yung nagsisising puso. A remorseful heart. Not a proud heart, but a contrite heart. This, O God, you will not despise. Ang puso na ito at ang ganitong spirito, mga kapatid, ay katanggap-tanggap sa ating Diyos. Kaya yan ang ating hingin sa Kanya. Hindi lamang one time, mga kapatid, kundi hanggang bumalik ang ating Panginoon. Lord, create in me a clean heart, O God. Ako ay magkakasala na naman. Lord, create in me a clean heart, O God. I acknowledge my sins, my transgressions, and my iniquity before you. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Tayo tumayo, mga kapatid. Nais kong palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah.